Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan natin, itong iginawad na verdict ng korte kila Franz Castro tsaka dito kay Satoru Campo tsaka yung 11 kasama nila. So guilty yung hatlo sa kanila dun sa kasong child abuse na isinampa sa kanila ng mga katutubong lumad. So ito nangyari to 5 years ago pa. So ito yung nirescue daw nila, yung mga minor, pero hindi sila pinaniwalaan ng korte. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike lang ng video, wala namang bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Guilty ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satoru Campo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban. Siyempre magiging emosyonal, hindi pabor sa kanya eh. Siyempre iisipin na naman nitong mga to, kumbaga meron na namang kinikilingan ng ating batas. So ganyan naman lagi yung mga yung mga script ng mga yan. Kapag hindi sa bagay, kahit naman sino, usually ganun talaga yung nagiging reaction na pag hindi pumabor sa kanila yung hustisya, nagkakaroon sila ng kakaibang impression tulad nito ni Franz Castro at ni Satoru Campo. Pero alam naman natin pagdating sa kanila, yung hustisya talagang hindi kumbaga lagi sa kanilang gusto nila laging pabor sa kanila. Kung hindi pa pabor sa kanila, akusahan nila yung gobyerno na ginikipit lang sila. 'Di ba? So tuloy. Daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung convict. Nag-rescue lang daw sila ng mga minor. So, meron bang nag-rescue na hindi man lang sila nag-coordinate sa barangay, sa pulis, o sa militar? So, kapag kinuha mo kasi yung minor nang walang consent ng kanilang parents or guardian, pwedeng ituring na kidnapping. So, hindi lang basta consent na verbal ang kailangan dito. So, kailangan dito may written na consent dahil itatransport nyo yung mga minor. So, yun yung naging dahilan bakit sa palagay natin naghatulan sila ng guilty dahil nga sinasabi nga nila na wala nga daw parent consent or parental consent yung pagbitbit nila doon sa mga minor. At kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satoru Campo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga... As teacher, so teacher pala siya. Pero hindi niya alam na meron palang batas na kailangan na magbitbit ng parental consent or ng parents consent kapag itatransport nyo yung mga minor. So nagkataon na congresswoman ka, tapos teacher ka pa, hindi mo alam na kailangan pala ng consent sa mga ganyang bagay. Di ba dapat kayo yung mas nakakaalam kasi kayo yung mas aral kumpara dun sa mga magulang ng mga katutubong lumad na nag-aaral. Siyempre, kung mga nag-aaral, yung mga bata lang yung mga nag-aaral. So, kalimitan talaga, sad to say, talaga yung mga parents nila, hindi talaga nakakatungtong ng paaralan. So, wala talaga silang knowledge pagdating sa mga karapatan na sinasabi ng batas. So, hindi nila alam na kailangan pa nilang gumawa ng mga written consent para i-transport. So, dapat kayo yung mas nakakaalam dahil teacher ka pa man din, sabi mo. Siyempre, tapos congresswoman pa kayo. So, dapat nasa inyo yung pag-i-initiate na kausapin yung mga magulang ng mga katutubo na kailangan nyo silang i-transport. Kailangan nyo silang i-rescue. Di ba? At the same time, bakit hindi man lang kayo nag-coordinate sa barangay, sa pulis, or sa militar?
Siyempre, alam naman natin bakit sila magko-coordinate doon. Dahil siguro, meron silang ibang intention. Kasi nga maraming aligasyon yung sinasabi nga, di ba? Na ito ano naman, talagang open secret naman daw talaga to na may mga pangyayari na binibit-bit daw talaga itong mga katutubo natin na dinadala daw sa bundok para maging NPA fighters. So, siguro lang, kaya siguro hindi sila nakipag-coordinate at yun yung nakita ng korte na may intention kaya nabigyan ng probable cause yung ikinaso sa kanila. Tandaan nyo, hindi lang child abuse yung ikinaso dito sa mga to. Kasama rito yung human trafficking tsaka kidnapping. So, maswerte nga lang ibinaba. Mabait pa nga sa kanila yung korte. Ibinaba yung kaso sa child abuse kasi kung ang isinampa yung trafficking tsaka yung child kidnapping, malamang reclusion perpetua yung ibigay dito sa mga to. Dahil nga ibinaba yung kaso, siyempre hindi natin alam kung ano yung reason dyan ng korte, pero anyway, yan na, may verdict na talaga, is guilty. Ibinaba lang sa child abuse, which is yung ngayon sa 7610, yung child abuse law. So, yung batas na yan, mga congressman din yung although hindi sila yung author, pero dinideliberate naman yan sa kongreso. So, nalalaman nila yan. So, bakit hindi nila alam na kapag magta-transport sila ng mga minor, kailangan nilang kumuha ng consent. Or sinadya ba nila na hindi sila kumuha dahil baka nga iba yung kanilang intention or hindi sila, hindi sila tiwala sa pamahalaan natin, sa barangay natin, sa mga kapulisan. Bakit nag-party list pa kayo sa kongreso, which is part yan ng gobyerno? Kung hindi pala kayo nagtitiwala sa kapulisan, sa kasundaluhan natin. So, hindi nyo may aalis din sa ibang tao na ang iniisip talaga, baka nga dalhin nyo sa bundok ng mga minor at gawin yung NPA fighters. Kasi nga, di ba, may mga allegation na nga na sinasabi, kumukuha nga sila ng mga katutubo, ng mga kabataan dito sa Metro Manila, and dinadala sa mga malalayong bundok, doon tinitrain para maging NPA. So, hindi natin pwedeng sabihin, o kahit sabihin yung i-deny nyo yung gano'n nangyayari, mayroong mga nakukuhang ebidensya, may mga patunay na totoong nangyayari yun. Estudyante, at syempre yung pagbibigay ng knowledge, at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. So, yun, base sa sa pagtatanong-tanong natin, yung alamara group na sinasabi na paramilitary, hindi sila part ng government. So, parang itong mga private army or parang mga private group na nangaras daw di umano dito sa mga katutubo. So, ang tanong dito, kung merong ganun talagang nangyayari, bakit hindi nyo nire-report sa government? Let's say, sabihin natin, part ng government yung alamara, sinasabi nila. Kasi may mga ganung aligasyon din sila na posible raw na part din daw ng government troops yung alamara na yan. O bakit hindi sila di ba? Hindi sila humingi ng rescue or hindi sila nakipag-coordinate. Considering mga congresswoman na sila, nasa congress na silang dalawa. Di ba? Hindi sila nagpatawag ng congress hearing para ma-address yung problema ng mga katutubo tungkol sa pangaras daw di umano para daw makapag-rescue sila. So, hinaharas daw, tumawag daw yung mga teacher ng Lumad. So, bakit sila kagad yung in-inform ng mga teacher? Dapat, di ba, i-inform nyo muna yung mga parents. Di ba, sabihin natin yung mga teacher, yung intention talaga nila is ipa-rescue yung mga bata. Di ba, dapat i-inform muna nila yung mga parents kung papayag na ipasama doon sa mga magta-transport.
Di ba? Yun muna yung una eh. So bakit binaypass yung mga parents? Dahil siguro iniisip nila, yung mga parents ng mga katutubo, walang alam sa kanilang karapatan. So, sinamantala. So, ibinaypass nila yun, kumunik kagad sila dito sa mga sinasabi nilang mga makakaliwang party list. So, yun nga, nag-conduct sila ng rescue operation daw, na eventually is nahuli. So, base doon naman kasi sa Republic Act, is hindi, hanggat walang consent kasi ng parents or ng guardian, bawal i-transport yung mga minor kung saan nila gustong dalhin. So, yun dun sila nadali. Pero yun, galing sila sa kongreso, naturingan pang teacher, hindi nila alam na may ganun palang batas na dapat sila yung mas nakakaalam. So, dapat mas sila yung nagbibigay ng proteksyon dun sa mga katutubo, especially sa mga magulang, na hindi alam yung kanilang karapatan, sila mismo yung nananamantala dun sa karapatan na hindi alam ng mga katutubo. Considering teacher at party list representative, congressman, or yung representative sila. Diba? Nakakalungkot, nakakainis, nakakadismaya, na tapos sila pa yung sasabihin na pakiramdam nila hindi sila nabigyan ng tamang hustisya. 5 taon nang lumipas, hindi pa ba sapat yun para ipagtanggol nyo yung sarili nyo? Na kitang-kita naman na base sa nilabas na hatol ng korte, talagang mas kapanipaniwala na talagang may child abuse. Kung tutusin nga, dapat sinama pa yung yung kidnapping Tsaka yung human trafficking, medyo sabihin natin, malabnaw. Pero yung kidnapping, kasi inilayo sa magulang, hindi in-inform So, ibig sabihin, may sapilitang pagkuha sa mga minor. So, hindi lang natin alam kung bakit hindi naisama. Pero anyway, yun nga, guilty pa rin naman yung verdict. So, kailangan nilang harapin. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking. Pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon. At meron pa dyan ang kwento nga daw dyan, pinaglakad pa nga daw itong mga minor sa kung saan yung pinaka-hotspot ba ng mga sinasabing dinadaanan ng mga NPA na nagiging common battleground na ng mga government troops tsaka ng mga NPA. So tapos yung terrain daw mabangin pa. So may mga madamo, mga ganun ba. So yun yung isa sa mga tiningnan din daw ng korte dahil nga iniligay nila sa kapamahakan yung mga kabataan dahil what if nga naman natuklaw ng ahas diyan dahil nga yung dinaanan nila masukal and then bangin pa kung nalaglag doon. At the same time, yun nga, common battleground daw yan ng mga NPA tsaka ng government troops. Paano kung napagkamalang mga NPA? So, nagkaroon ng enkwentro, malamang sa malamang, naipit pa yung mga kasundaluhan natin na syempre, hindi naman nila alam na, ayun, mga minor pala. Syempre, hindi naman yan yung, sabihin natin, harap-harapang yung face-to-face battle. Hindi, syempre, may mga distansya, hindi mo naman hindi mo mamumukhaan kagad kung minor ba yan o hindi. Malalaman mo na lang yan kapag diba? Pag tapos na yung bakbakan. So, doon pa lang, pumasok sila doon sa child abuse. Yung nga lang, maswerte pa rin sila, ibinaba yung kaso.
'Di ba? Kung tutusin, dapat nga may ano pa yun, may part pa rin na dapat ng kidnapping dun eh. Kasi nga wala nga ng consent eh. Although kasi pag kidnapping, siguro kailangan may ano eh, may force, 'di ba? May force na binitbit mo yung mga bata. Pero syempre, mga minor yan eh. Malay ba naman natin kung anong nangyari along the way habang tinatransfer nila from the school papunta dun sa sasakyan. So, hindi natin alam. Pero yun na, child abuse lang. So, mabait pa rin sa kanila yung korte. Pero umiiyak-iyak pa rin sila na bakit daw sila hinatulang guilty, nag-rescue lang daw sila dyan. Eh, syempre, titingnan din dyan ng korte. Asan yung coordination nyo kung talagang nag-rescue kayo? Allowed ba kayo nyo mag-rescue na ganun kalayo? Since nga yung area, sinasabi nga nila na talagang madalas may nangyayari encounter doon, dapat humingi kayo ng coordination. Di ba? Siguro yun yung matinignan ng korte dyan. Dapat humingi kayo ng coordination na mag-rescue kayo. Pero yun nga, inilagay kasi nila yung nagmagaling ba? Pinakamadaling salita, nagmagaling. So, sila yung nag-rescue. O kaya nangyari, ang ending, guilty. Kasi nga, andun pa rin yung paniniwala ng, although wala pang, kumbaga wala pang hatol dyan yung korte. Wala naman na isasampang kaso siguro. Pero syempre, kapag meron na pinaniniwalaan din siguro ng marami na talagang binibitbit yung mga katutubo para gawing para maging NPA fighters. Kasi marami nang sumuko eh. Marami nagpapatunay na mga surrenderies na sinasabi, dinadala nga sila sa bundok para yung i-train para maging fighter ng NPA. So, sinasabi nga nila talagang at atong grupong to konektado daw dun sa NPA. So, talagang hindi maiaalis talaga sa mga kababayan natin na isipin, ibibitbitin talaga sa bundok. Pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila. Well, karapatan naman talaga nila yan. So, hindi pa naman sila automatic aarestuhin para ikulong. So, magpa-appel pa yan ng MR, Motion for Reconsideration. At the same time, iakit pa yan sa Court of Appeals. So, medyo matagal pa yan. Kasi after ng Court of Appeals, iakit pa uli yan sa Supreme Court. So, dalawang korte pa yung dadaanan. Pero bago dumaan pa kasi ng ng Court of Appeals, so mag-MR muna yan. So, doon didinggin pa yan kung may basihan ba yung kanilang motion na balita rin yung yung hatol. So, kung mabilis lang yung MR na yan, kung habutin pa ng, let's say, sabi natin 1 o 2 taon yung MR na yan, so, hindi pa talaga may patutupad yung kumbaga hindi pa yung final and executory na pag dumaan kasi ng Supreme Court, na pag sinabi ng Supreme Court na guilty, yun talaga final and executory yun. So, wala na silang magagawa doon, kulong talaga. So, dito, alam ko parang dadaan pa yata dito sa piyansa, hindi ko sigurado kasi nakapagpiyansa na sila before so hindi lang natin alam kung same procedure or yung dating piyansa nila yung gagamitin pa rin. So yun nga, medyo matagal-tagal pa yan, so baka nga gamitin pa nila yung yung issue na yan, na baka yan pa yung siyempre papawa effect, andyan na naman yung gagamitin nila yung issue para iangat nila yung yung kanilang grupo. Siyempre publicity, good or bad, still publicity pa rin. So, magandang iti-take nila yun as opportunity na maging maingay yung kanilang grupo na sila itatakbo sa pagkakasenador. So, baka makalason pa nga to, hindi natin alam. Kaya nga nananawagan tayo sa ating mga kababayan, medyo mag-isip-isip naman po tayo. Baka sakaling mabola po kayo nito, wag naman po sana. Mas gugustuhin ko na pong bumoto kayo ng sabihin natin ng baguhan na walang alam kaysa naman ito ilalagay natin sa Senado, lalong magkakaleche-leche ang ating gobyerno. So, kayo na pong bahala na mag-isip kung talagang ito deserve na makapunta sa Senado. Isipin nyo lang kung ano yung mga pinagagawa nito sa Kongreso, malamang dalhin din nila sa Senado.
So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.